Ito po yung reason mga kamarites, paano nila na-access ang YouTube channel na Itbulaga. Hello mga kamarites! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Winston J. Ladera, ang iyong kamarites. Kagigising ko lang. Pag-usapan po natin ngayon ang na-access ng Tape Incorporated ang YouTube channel na Itbulaga. Yung 5 million subscribers, yung mahigit 5 million subscribers, yung official na YouTube channel na ginagamit ng Itbulaga. Diba, for the past 3 months or 2 months since nung June, hindi po active yung YouTube channel na Itbulaga nung umalis po ang TVJ sa Itbulaga. Umalis po sila sa Tape Incorporated para hindi po malito. Baka sabihin naman po ng mga nambabash sa akin na umalis sila sa Itbulaga kasi TVJ daw is Itbulaga, Itbulaga is TVJ. I will explain to you mga kamarites kung paano po yung process at paano po nakuha ng Tape Incorporated ang YouTube channel, ang official YouTube channels sa kanila. Paano po nila na-access? For the information of everyone, ang nag-create ng YouTube channel ng Itbulaga ay empleyado ng Tape Incorporated na sumama sa TVJ sa paglipat sa TV5. Siya yung humahawak ng YouTube channel ng Itbulaga ever since. So, sa kanya naka-register yung email address at saka yung phone number. Iwan ko lang kung may kasama pa ba yung phone number. I think isa lang po yung pinaka-importante na paano ka maka-create ng YouTube channel is meron kang Gmail address. Gmail. Kasi di ba ang may-ari naman ng YouTube is yung Google. Dapat meron kang Gmail address. So, ang nakalink po ng YouTube channel na Itbulaga ay may isang Gmail address. At yung Gmail address na yon is yung empleyado ng Tape Incorporated before na sumama sa TVJ. So, ito po, paano po mag-create ng YouTube. Like me, paano na-create itong Winston J. Ladera TV is first, meron dapat akong Gmail address, then pwede na ako mag-create ng YouTube channel. So, lahat po ng mga information, mga notification, doon po pumapasok sa Gmail address na yon. Pag na-monetize na yung YouTube channel mo, na-reach mo na yung mga requirements ng YouTube, like yung subscribers, yung minutes, hours, maglilink ka ng bank. Kasi before, pinapadala lang yan sa Western Union, yung payment, yung sahod natin sa YouTube. Ito pala yung mga kamarites. Ang Itbulaga na YouTube channel, ang email address ay nakalink sa employee. Pero ang pag sumasahod ang Itbulaga na YouTube channel, pumapasok doon sa Tape Incorporated na bank. So ngayon, paano nila naman na nakuha ang official YouTube channel na Itbulaga, yung 5 million? Number 1 mga kamarites is nag-appeal sila sa YouTube Philippines, nag-explain sila doon, nagpadala yata sila ng letter. Sinabi din doon na yung employee na naggumawa ng YouTube channel is hindi na connected sa kanila. Nag-submit sila ng proof. Di ba na last month ay nakuha ng Tape Incorporated ang IPO, yung trademark na certification na sila talaga ang nagmamay-ari ng Itbulaga. Siguro nag-submit din sila ng proof na sila ay nakakontrata sa GMA7, tas Itbulaga ay naka-ere ngayon sa GMA7. Ito po yung aming contract with GMA7. Kami po ang signatory sa pag-sign ng contract sa GMA7. Pinakamalaking impact na pwedeng approve talaga na magbawi nila is yung certificate na sa kanila ang Itbulaga na trademark. Since nakita na nila yung mga verified na mga documents, binigyan sila ng authority to change the email address. Merong magpapadala din ng PIN or OTP. Yun na, ma-change na nila ng bagong password at makakapasok na sila, makakalog in na sila sa YouTube channel ng Itbulaga.
Okay? Yun lang po mga kamarites. Hope na understand yung aking explanation. So don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. It's me again, Wilson Chiladera, ang iyong kamarites. Bye-bye!